Okay mga bro, good day sa atin lahat. Ang ganda ng araw panahon natin ngayon no mga bro. Katirik ng sikat ng araw. Ayan kung nakikita nyo, dito ako sa aming kusina. Ayan. Pero lalabas tayo no mga bro. Titingnan natin yung sikat ng araw. Tirik ng araw. Sarap. Sarap ng sikat. So ngayon mga bro, nakita nyo naman kung gaano ka-tirik ang araw ng 9:30 AM. So titingnan natin yung harvest ng ating solar panel from sa ICC ko na nandun. Yan. Mayroon na akong naka-harvest na siya ng 14.5 ampere. Ayan o mga bro. Yan ngayon yung harvest ng ating solar panel na 2 piraso na siniris natin no. Na tig 610 watts. Tapos titingnan yung voltage niya ay naglalaro sa 76.7, nag-up and down siya. Ayun, basta hindi siya tumataas sa 76 o 77 sa 77. Ganyan no, ngayon mga bro. Tapos yan nga 14.4, 14.5 ampere ang harvest. Battery is 75 75% na ako no mga bro sa aking battery. Ayan, malapit almost full na siya no. Siguro mga alas 12 yan, full na yan o bago mag alas 12, 11 full na yan. Tapos pag napuno na yan, siyempre ililipat ko na yan sa baba para gumana na tong aking grid tie. Para sa grid tie na naman ang mag take over sa harvest ng aking solar panel. Kasi sa mga sinasabi ko sa inyo mga bro, isang panel lang ako, sharing lang sila. So sa umaga ito munang isisi ang pinapagana ko para mai-charge ang aking battery na 120 Ah. Yan. Tapos yan ang aking inverter, patayan. Although pwede ako mag-charge dyan sa aking inverter no, kasi may easy charging siya. Pero pinili ko muna to na dito ko siya i-charge kasi baka bigla mabilis bumigay ito kasi ginagamit ng gabi to sa aircon namin. Ayun. Yan ang pinapagana niyan, yung aircon. Although kaya pa naman yung mga water pump, mga electric fan, kaya naman niya. Ang problema, mababa pa lang ang capacity ng aking battery kasi walang budget. 120 Ah lang yan. Kaya iyon lang muna pinapagana ko ng mga bro. So natagal ko ng 4.5 to 5 hours yan. Depende sa ng compressor niya. Yung on and off. So ayan mga bro. And 39. So dito sa battery yan. 40 ampere. Yan yung ampere ng ating ICC. Ano yan? Battery voltage is 26.5 volts. 26.5 volts na siya. PV voltage ang PV. Naglalaro sa 77 pababa-baba. Ayan, almost nagpi-15 na siya no, 14.9 tapos magpi-15 ampere. Ayan, yan yung harvest no mga bro. Okay. Mamaya ulit pagka na full charge na talaga ang ating battery. Okay mga bro, update sa harvest ng ating solar panel no. 10:15. Ayun na. Harvest na siyang 18.8 amps. Alas 10 ng umaga yan mga bro. Tataas pa yan mamaya, 11 to 12. Kung hindi magka-cloudy hindi magbabago yung init. Tapos tingnan natin yung battery voltage ng ating
Okay, battery volts is 83 na siya. Malapit na. Mga bro, malapit na tumapuno. ...27 volts. Sa voltage ng battery, 27 volts. Tapos, yan. Yung sa PV volts ay 76 to 74 volts. Yan. Okay mga bro, update ako uli mamaya, no? Naglalaro na sa 19. Yan. Painit na ng painit kasi kaya naglalaro na sa 19 amps yung harvest niya. Okay, mamaya uli. Okay mga bro, update sa charge natin 11 AM, no? Mayroon na siyang harvest na 29 to 30 amps. Yan ang pinapasok niyan sa ating battery, no mga bro. Then malapit na yung mga puno mga bro. Tingnan natin yung percentage. 91% na yung battery natin. Siguro mga alas 12 puno na yan, no mga bro. Tapos PV is 50 kilowatts. Battery 27.7 volts. So nakaset po siya ng 29. Hindi, 28.4 lang pala to. Binago ko pala. 28.4 nakaset po siya, no. So malapit na yan mga bro. Yung PV voltage natin ay 75, pa-drop siya 73 to 75 o 76 volts. Tapos yan yung ampere 29.8. Yan o mga bro, yan po yung update ngayong 11 AM. So magbibigay ulit tayo ng update mamaya maya. Okay mga bro, update 12 PM, alas 12 ng tanghali, no? So hindi siya masyado katirikan, kaya nakaano pa rin siya ng 32. Yan, pabago-bago, no? 32 amps, 32.6 amps. Yan. Pero hindi masyado matirik mga bro. May time na mainit, tapos biglang may mga ulap kasi marami. Pagka natakpan ng ulap, bigla siyang bababa. Yan, hindi pa rin puno yung ating battery. Alas 12 na. Yan, tapos tingnan natin. Yan, 27.8 pa lang, no mga bro. Tapos yung PV voltage niya ay ayan 74 to 70, ayan 76 volts. Tapos yan 31, naging 31 amps na naman siya. Kasi paano yung init, ayan naging 30. Okay, bibigay ulit ako ng update mamaya maya. Okay, bye bye. Okay mga bro, puno ng ating battery, no? Kaya nagpo-floating na lang siya. 100% na yan, no? Puno na yan kanina, tapos umano ulit siya. Yan, 29.2 volts. Okay, lilipat na natin para sa grid tie, no mga bro. Tapos dito sa ating voltmeters may battery. Yan, puno na siya. 27.3. Ito yung kasi nakaano talaga siya sa battery. Ito yung tamang voltahe. Mamaya anuhan natin ng tester yan, no, kung ilan talaga. So patayin ko muna to. So lipat ko na sa baba para gumana ng aking grid tie. Patayin na natin to, tapos on. Ayan natin grid tie, tapos on ko na tong breaker pataas. Ayan, may
Ayan, magbibigay na yan ng ano, harvest niya. Okay, ayan na. 200. 11 watts na lang. Okay. Okay mga bro, ngayon dito na lang tayo. Hindi, titestiran muna sa aking clamp tester kung ilan talaga voltage nito, kung accurate ba dito sa 27. Mga bro, titestiran ko muna kung ilan yung voltage na makukuha. Ipakita itong battery. Yan, 27 volts. Yan yan sa may terminal ng battery, no mga bro. Ayan. Ayan. So mayroon siyang 27 volts. Pagdating dito sa ano, 27 volts din siya. So accurate tong voltmeter kaysa doon sa ACC, no. Kanina sa ACC nasa 28 volts, umabot siya ng 28 volts. Pero ito talaga accurate. Kasi ano talaga, sa direct yan sa battery, no. Saka yan, direct din yan sa battery. So okay mga bro, hanggang dito na lang tayo. Bye bye. Find a real